Hello all. So, ito po yung aking nilotong ginataang gulay, ginataang mix gulay. So, ang ating po ingredients na ginamit dito is ampalaya, bagu beans, cauliflower, kalabasa, and then yung ating pong pork. So, ang ginawa ko po dyan guys, iminarinate ko lang po yung pork. Siyempre, in-slice po natin yan ng bite size. Tapos, minarinate ko siya sa cornstarch, oyster sauce, soy sauce, chicken powder, and rice wine. Binix po natin siya and then minarinate natin for about 3 minutes. Pero it's depende na po yan sa inyo guys kung gaano katagal nyo i-marinate. Basta ang importante po is ma-marinate natin siya. And then, after that, pagkatapos natin i-marinate, igisa ko lamang po siya. So, gumamit din ba tayo dyan ng mantika para sa pagigisa. And then, yung ating chopped garlic. So, yan lamang po guys. At saka yung ating palang 1 can na gata. So, ang ginamit ko po dyan is hindi po siya fresh na gata. Nasa can lang po. Alam niyo po dito guys, sa Hong Kong, most of the time, ang much more easy na iimbak mo is yung mga nagpakakan na mga like sa gata. Most of the time, mga nasa kan na talaga. Kasi bibihira ka lang makabili dito ng mga fresh talaga. Kasi maski sa palengke, hindi lahat talaga is merong yung fresh na gata. So yun guys, ang ginawa ko lamang dyan is after ko marinate yung pork, yan, i-fry lang po natin siya sa garlic. Fry lamang po siya sa garlic. Doon lamang po siya na hanggang sa pagluto na yung ating pork. Continue cooking lamang po tayo dyan guys. And then para hindi siya masunog, maglalagay lang tayo dyan ng konting tubig. So binuhos ko pala dyan yung marinating sauce din niya. Para manuot lalo yung sauce. Tapos yan, igigisa-gisa ko lang siya. Ganyan. Igisa lang natin siya hanggang sa totally maluto na siya guys. Ang technique niyan guys, huwag nyo lang pong lalakasan yung ating gas. Yung apoy ba, para hindi po siya masunog agad. And then, ilagay na natin yung ating mga gulay. Paghahaluin lang natin para yung lasa ng ating karne is manuot din sa ating gulay. Kaya, sinabay ko na. Although, kung para hindi siya ma-overcook yung gulay natin, mainam din siya ng lutuin lang muna talaga natin totally yung ating karne hanggang sa totally siya maging tenderized bago natin i-gisay din yung ating gulay. Sa akin po kasi niyan dyan ginawa, gahol na ako sa oras Kaya kahit hindi pa siya totally malambot o tenderize yung ating karne, wala, binuhos ko na dyan. Mamadali, gahol na sa oras kasi naghihintay na yung mga papakainin natin. So, yan lamang po guys. Naglagay din ako ng patis dyan sa pampalasa sa ating gulay. And then, naglagay ako ng chili paste oil. Optional lamang po guys ang paglalagay natin ng chili paste oil. Yung sa hindi po mahilig sa manghang, huwag po na lamang natin lalagyan ng any kind of spices kung ayaw nyo po na manghang. So, pinakita ko po sa inyo kanina yung 1 can ng gata. So, yun po ang aking gagamitin. Small can lang po aking ginamit dyan. Since ang ating gulay is tama lamang po para sa isang kainan.
Yan. And then, ang technique din pala dyan guys, mas mainam kung bago nyo ilagay yung gata, is half cook na yung ating mga gulay. Para hindi po siya ma-overcook. So yan, binuhos ko lang po yung ating gata. And then, imimix lang natin siya. Mix lang natin din yan para yung gata is manuot sa ating gulay. So, ganyan lamang po guys. Imimix-mix lang natin siya. Ayan. Pantayin natin para mababad sa gata yung ating mga gulay. Pakuloan lamang po natin siya ng mga ilang minuto. And then, i-check natin siya. Baka mamaya, panay ang check natin guys habang hindi pa luto ang ating gulay, especially yung ating kalabasa. Kasi, yan ang medyo mas matagal lutuin yung ating kalabasa. Pero yung iba, ayaw din nila ng mas sobrang lambot ng kalabasa, which is, yung iba naman, gusto din nila na malambot. Kaya optional lang din yan sa lambot ang kalabasa. So at that point guys, nakpang ko nga ano yung aking chick, baka maubusan ng sabaw. Kasi yung ating kalabasa is hindi pa luto. Ganyan, i-mix-mix lang natin siya. Dahan-dahan lang din ang pag-mix natin para hindi magkalasog-lasog yung ating cauliflower. So, at that point, hindi pa rin siya talaga malambot. Kaya tinakpan ko siya at lulutuin ulit natin. And then, check again. Gisa-gisa. Halo-halo pala. Halo-halo lang natin ulit siya. Yan. At that point, hindi pa rin luto. So, takpan ulit natin. Ganyan lang. Ganyan lang natin gagawin, guys. And then, check again. Halo-halo. So, marami pa siyang sabaw. So, lulutuin lang natin ulit siya hanggang sa maging sticky na yung ating sabaw at kukunti na lang. Yan. Ayan na siya. Matigas pa. Luto ulit. So, lutuin ulit natin siya. Antay lang natin ulit ng mga ilang minuto. And then, i-check ulit natin siya. Halo-haloin. Yan. I-mix-mix lang natin ng very light ang ating pag-mix. Huwag yung over-mix din. Kasi like I said kanina, baka magkadurog-durog. So, yan. Takpan ulit dahil matigas pa. And then, gisa-gisa ulit tayo, guys. Gisa-gisa. Hanggang sa mag-dissolve yung ating gata. Hindi mag-sticky siya. Pero pwede naman kayo, guys, gumamit ng ano dyan eh. Lalo kung malambot na yung ating kalabasa, pwede nyo para mas mabilis. Magtuno lang kayo ng cornstarch. Tapos yan, para maging sticky yung ating sauce. So, yan, mix ulit natin kasi yung ating kalabasa is matigas. Matigas pa rin. Yan. And then, pakuluan lang natin siya. Nakikita nyo? Yan. Lutuin lang natin siya ulit hanggang sa maluto na talaga ng lubusan. Ayan. Guys, gisa-gisa lang. Napakadaming sabaw. Napakadaming sauce. Kaya, at matigas pa rin, lutuin pa rin natin siya. Lutuin lang natin siya hanggang sa maging totally luto na. At i-check ulit natin. Check. At this point, almost dissolved na yung ating sauce. So, lutuin pa ulit natin siya ng mga ilang minuto hanggang sa maging konti na lang yung sauce niya.
But at the same time, we keep looking pa rin tayo and then mix. Kasi baka mamaya sunog na, wala nang sauce. And then yung ating gulay is overcooked na rin. Naku guys, napakasarap ng sauce nito. Kahit yung, tas ihalo nyo sa kanin, ay sus, panalong panalo. Super yummy. Kahit yung sauce lang. Ang pinakagusto ko dito sa gulay, yung sauce talaga eh. Tapos yung kalabasa. Yan. Hindi pa rin luto eh. Kaya yan. Tinakpan at chinek. So, ganyan lang guys ang ating gagawin. Pag di pa luto, ihalo, takpan, ihalo, takpan. Kaya maghintay ulit tayo na ilang minuto. Hanggang sa tuluyan na siya maluto. Yan. Sarap nito guys. Nga lang. Kailangan din ng oras. Lalo kung matigas yung ating kalabasa. Hindi. So yun guys. Ang totoo niyan guys, this is for premier purposes. Hindi naman ganyan talaga katagal ang pagluluto. Kasi mabilis lang naman talaga maluto ang gulay. Pinapahaba ko lang. Because this is for premier purposes. Kung saan man nakarating itong aking video, honored ka. Maraming salamat. Kung hindi ka pa po nakapag-subscribe, please don't forget po to like and especially to comment po regarding sa aking video. And subscribe again. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, like, comment, and kumari, share na rin po. Para makarating din sa iba ang aking video. Maraming salamat guys. So at this point, yan. Pinapahaba ko lang talaga yung oras niya guys kasi hindi pa totally finish ang aking minimit na oras para sa aking video na kailangan. So kung napapansin niyo guys, 'di ba? Ganyan napakasarap niya. Naku, sa totoo lang. So this is guys the finish. So I'm done cooking. So yan na po ang kinalabasan mo, makita niyo guys. Oh my god, napakasarap niya. Yung sauce ay naku, nagmamantika siya. 'Di ba? Mixed vegetables with pork. Thank you so much guys for watching. Bye.